Nakakaranas ka ba ng matinding pagsubok ngayon? Parang kahit anong dasal mo, walang nangyayaring pagbabago. Pero paano kung ang lahat ng ito ay senyales na pala ng isang himala na paparating? Maraming tao ang hindi namamalayan na bago dumating ang isang himala, may mga palatandaan muna itong iniiwan sa atin. Minsan, ang mga pinakamatitinding pagsubok ay hindi parusa, kundi paghahanda ng Diyos para sa isang mas malaking biyaya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 nakatagong palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa isang himala. Kung nararanasan mo ang isa sa mga ito, maghanda ka dahil malapit nang dumating ang pagbabago na matagal mo nang ipinagdarasal. Una, may malalaking pagsubok na dumarating. Alam mo ba na bago dumating ang isang himala, madalas ay dumarating muna ang pinakamalalaking pagsubok. Parang hindi makatarungan po, di ba? Pero may dahilan ito. Isipin mo si Job sa Biblia, isang matuwid na tao, mayaman, may mabuting pamilya, pero sa isang iglap nawala ang lahat, kayamanan, anak at kalusugan, para bang kinuha sa kanya ang lahat ng mahalaga, pero hindi siya sumuko. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, hindi siya tumalikod sa Diyos. At ano ang nangyari pagkatapos? Pinagpala siya ng Diyos nang higit pa sa nawala sa kanya. Ibinalik sa kanya ang lahat, doble pa. Ang kwento ni Job ay nagpapaalala sa atin, baka ang pinagdadaanan mo ngayon ay hindi parusa, kundi paghahanda para sa mas malaking biyaya. Kaya kung pakiramdam mo ay sinusubok ka ng tadhana, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil minsan, ang pinakamadilim na gabi, ang hudyat na paparating na ang pinakamaliwanag na umaga. Ikalawa, parang parating kang nabibigo. Paulit-ulit ka bang nabibigo sa trabaho, sa relasyon o kahit sa pangarap mo sa buhay? Pakiramdam mo ba ay parang kahit anong gawin mo, laging may pumipigil sa'yo? Pero paano kung ang bawat pagkabigo ay isang hakbang papalapit sa himalang hinihintay mo? Isipin mo si Jose, isang lalaking may matayog na pangarap, pero ano ang nangyari? Ipinagkanulo siya ng sarili niyang mga kapatid, ipinagbili bilang alipin at kalaunan ay nakulong sa isang bansang hindi niya kilala. Sa mata ng tao, isa itong sunod-sunod na trahedya, pero sa mata ng Diyos, ito ay paghahanda. Dahil sa bawat kabiguan ni Jose, mas lumalapit siya sa kanyang himala. Mula sa bilangguan, naging tagapamahala siya ng buong Egypt. Ang dating alipin, naging pinuno. Minsan, kailangan mo munang dumaan sa dilim bago mo makita ang liwanag. Kaya kung pakiramdam mo ay puro kabiguan ang buhay mo ngayon, baka hindi ito parusa. Baka ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang ihanda ka para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inaakala mo. Pangatlo, nararamdaman mong nawawala ang kontrol mo sa buhay. May mga pagkakataon ba sa buhay mo na pakiramdam mo ay wala ka ng kontrol? Kahit anong pilit mong ayusin ang sitwasyon, parang lalo lang itong lumalala. Baka hindi ito aksidente. Baka paraan ito ng Diyos upang ipakita sa iyo na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat dahil siya ang may hawak ng plano. Isipin mo ang kwento ng mga Israelita sa harap ng Red Sea. Wala na silang mapuntahan. Nasa likod nila ang hukbo ng mga taga-Ehipto at nasa harap naman ang malawak na dagat. Sa mata ng tao, ito na ang katapusan. Wala nang paraan para makatakas, pero sa mata ng Diyos, ang kawalan ng pag-asa ay pagkakataon para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, hinati ng Diyos ang dagat, binuksan ang daan at nakaligtas ang kanyang bayan. Isang imposibleng sitwasyon ang naging daan para sa isang dakilang himala. Baka ganun din ang sitwasyon mo ngayon. Pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa, pero ang totoo, baka may ginagawa na ang Diyos para buksan ang daan para sa iyo. Kailangan mo lang magtiwala dahil ang Diyos ay laging may paraan, kahit sa mga sitwasyong akala mo ay wala ng pag-asa. Pang-apat, may mga taong nawawala sa buhay mo. Napansin mo ba na may mga taong bigla na lang nawawala sa buhay mo? Kaibigan na dati mong kasangga, kasamahan na malapit sa iyo, o kahit mga taong akala mo ay panghabang buhay mong makakasama. Masakit, di ba? Pero paano kung hindi ito aksidente? Paano kung ito ay bahagi ng plano ng Diyos?
Minsan, inaalis ng Diyos ang mga taong hindi makakatulong sa paglago mo, hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi na sila bahagi ng susunod na yugto ng buhay mo. Isipin mo si Abraham at si Lot. Magkasama silang umalis sa kanilang bayan, pero dumating ang oras na kinailangan nilang maghiwalay. At ano ang nangyari pagkatapos? Noon lang lubos na pinagpala ng Diyos si Abraham. Minsan may mga taong kasama natin sa isang bahagi ng ating buhay pero hindi sila nakalaan para sa ating hinaharap. Ang pagkawala nila ay maaaring masakit pero baka ito ang paraan ng Diyos para alisin ang mga hadlang sa himalang nakalaan para sa iyo. Kaya kung may mga taong lumalayo sa iyo, huwag kang matakot. Baka hindi sila inaalis ng Diyos para parusahan ka kundi para ihanda ka sa mas malaking pagpapala. Panglima, may malakas kang pagnanais na lumapit sa Diyos. Napapansin mo ba na parang may bumubulong sa iyo na lumapit sa Diyos? Parang may kakaibang pagnanasa sa puso mo na manalangin, magbasa ng Biblia o makinig sa kanyang salita. Hindi ito basta-bastang pakiramdam, baka ito ay tawag ng Diyos dahil may inihanda siyang mabuti para sa iyo. Isipin mo ang kwento ng prodigal son. Iniwan niya ang kanyang ama, nilustay ang lahat ng kanyang yaman at napunta sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Pero isang araw, naramdaman niyang kailangan niyang bumalik. At noong ginawa niya iyon, hindi lang siya tinanggap ng kanyang ama, binihisan pa siya, pinagdiwang ang kanyang pagbabalik at tinanggap ang himala ng kapatawaran. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Kapag nararamdaman mong tinatawag kanyang lumapit, hindi ito walang dahilan. Baka inihahanda kanya para sa isang himalang hindi mo pa nakikita. Ang kailangan mo lang gawin ay sumagot sa kanyang tawag dahil ang Diyos ay hindi kailanman tatawag ng walang inihandang pagpapala. Pang-anim na may hindi inaasahang pagpapala o maliit na himala. Minsan ang mga himala ay hindi laging malalaki o kamangha-mangha. May mga simpleng senyales na nagpapakita na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin kahit na hindi natin agad napapansin. Minsan ang maliit na tulong mula sa ibang tao, hindi inaasahang oportunidad o panibagong pag-asa ay mga senyales na ang Diyos ay nag-iingat at nag-aalaga sa atin. Isipin mo ang kwento ng babaeng dinudugo sa Biblia. Labis na siyang nagdusa, nawalan ng pag-asa at sinubukan na lahat ng paraan para gumaling. Ngunit sa isang simpleng paghawak niya sa damit ni Jesus, gumaling siya agad. Hindi malaki ang kanyang ginawa, pero ito ay isang himala. Baka may mga maliliit na himala na nangyayari sa paligid mo ngayon, isang pagkakataon na hindi mo inaasahan, isang taong tumulong nang hindi mo hinihiling. Huwag mong mamaliitin ang mga ito. Minsan, ang pinakamahalagang himala ay matatagpuan sa mga maliliit na bagay. Pangpito, may kapayapaan ka kahit sa gitna ng bagyo. Naranasan mo na bang maging nasa gitna ng matinding pagsubok pero may kakaibang kapayapaan sa iyong puso? Kahit ang paligid mo ay magulo, parang tahimik at matatag ka sa loob. Baka ito ay senyales na ang Diyos na ang may hawak ng iyong laban. Isipin mo ang kwento ng bagyo at si Jesus. Nasa isang bangka sila ng mga disipulo at ang malakas na bagyo ay dumaan. Nanginginig ang lahat sa takot. Pero si Jesus tahimik na natutulog. Pagkatapos, inutusan niya ang bagyo, "Be still," at tumigil agad ang unos. Ganito ang kapayapaan na dumarating mula sa Diyos. Kahit ang buhay ay puno ng bagyo at unos, may isang kalmado at matibay na kapayapaan na magmumula sa Kanya. At kapag nararamdaman mong may kapayapaan sa puso mo, malapit na ang himala mo. Kung nararanasan mo ang isa sa mga palatandaang ito, maghanda ka. Malapit na ang himala mo. Ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay at ang Kanyang mga plano para sa iyo ay mas malaki pa sa lahat ng iyong inaasahan. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa iba para sila rin ay ma-inspire. Ipagpatuloy mo ang pagtitiwala sa Diyos at patuloy na maghintay sa mga himalang darating.